Ama namin, sumasalangit ka. Magandang araw po. Ako po si Bishop Robbie. Ako po ang Bishop ng Diocese of Novaliches. Ako po ay tapos na po ng engineering at nagtatrabaho na po ako. Marami na po ako ibang pinagdaanan na trabaho. Nagtrabaho na ako sa isang semi-government corporation. Trabaho na rin po ako sa Johnson & Johnson, sa production. At yung huli ko pong trabaho, nagtrabaho po ako nag-manage po ako ng gasolinahan ng lolo ko. So, yun po yung pinakatrabaho. At yun, dumating po sa akin yung punto na parang kailangan ko nang mag-settle down. Pero ang kaakibat kasi nun, ako ay part ng isang prayer group. Yung pinaka-primary ay yung Evangelium Day, which means the Word at Work. Ito ay grupo ng mga professionals na nagpulong-pulong, mapakiramdam namin na kailangan namin ng gabay sa pamamagitan ng panalangin, pamamagitan ng komunidad. Kasi may pinagdaanan kami doon, state of life discernment, na kung saan kikilatisin mo, ano nga bang bukasyon mo? Ang sinabi sa amin doon, kung wala ka rin lang nararamdaman na bukasyon para magpare, malamang para sa pag-aasawa ka. Kaya sa akin, parang yun ako, pinaspasan ko yung state of life discernment, sabi ko, para sa pag-aasawa ko. Pero yun nga, habang pinagdadasalan ko and sitting down really para mag-settle down na nga, parang iba yung dating sa akin. Iba yung sinasabi sa akin panalangin. Sinasabi sa akin pala na hindi yan yung buhay para sa'yo. Ang buhay para sa'yo ay parang hindi pa masyadong malinaw. Pero hindi para sa pag-asawa. Pero sa akin talaga, parang yun yung gusto ko, yun yung parang ninanais ko. Sinasabi ko siya, for 2 years, I was debating with God. Sinasabi ko sa Diyos, Lord, hindi yan. Ayoko niyan. Pero yun nga parang how can you debate with God? Parang paano ka makikipagtalo sa Diyos na ninanais lamang niya yung gusto, yung makabubuti para sa'yo. So, sabi ko, in the end, ito po yung World Youth Day. Mabubuko ko kung kailan. World Youth Day noong 1995. Nung dumating dito si Pope John Paul II, di ba ginanap yun sa Luneta? At talagang napakaraming tao. Parang it takes 3 hours for you to go to the toilet and 3 hours or more for you to get back. So talagang, kapiraso lang yun. Pero talagang, parang I felt I needed to settle this before God. Sabi ko, Lord, pagod na ako makipagtalo sa'yo. Pagod na ako makipagdebate sa'yo. Ganito na lang. I will say yes now, then let's see. Ang sa akin doon ay, parang sinasabi ko doon, parang I was hoping to do an Abraham. Ano nga ba yung Abraham? Si Abraham kasi, di ba sinabi sa kanya, i-offer mo si Isaac. Pero last minute, sabi ni Lord, nagtitiwala na ako sa'yo. Sige, i-offer mo nila yung tupa na nabuhol sa sanga. So sa akin, I was hoping na parang ganun. When I say yes to God, sasabihin ako, sige na nga, gawin mo na yung gusto mo. Pero hindi. Parang at that time when I said yes, parang sabi ko, I really felt at peace. Parang nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naramdaman kahit saan o kahit kailan. So when I said yes, sabi ko, ito na siguro yun. So yung yes na yun, yung kapayapaan na yun, accompanied me through yung pagpasok ko ng seminaryo. Napaka-importante, napakahalaga that you know that you are doing the will of God. You know that what you are doing now, even if it's difficult, even if it is beyond your capacity, dahil ito yung gusto ng Diyos para sa'yo,
hindi ka pababayaan ng Diyos. Dapat lang talaga ibigay mo sarili mo sa Diyos. Siguro tatanungin nyo, may follow guys. Nagkaroon ako ng girlfriend before that. Natatawa nga ako kasi nung bago ako pumasok ng seminaryo, nagliligpit ako ng gamit sa bahay. Nung nagliligpit, nandito pala yung mga sulat. Ang nangyari sa akin kasi, binasa ko isa-isa yung sulat. One after another. Pag binabasa mo pala one after another, nararamdaman mo siya talagang gano'n. Parang you're losing something. Parang something precious in your hand that you held on very tightly. And nawawala na siya. Masakit. Doon mo nararamdaman yung sakit. When you are entering the seminary, it is important for you to realize what are you giving up. But when you know what you're giving up and you know how precious it is to you, then you know the sacrifice that you're going to make. And you're not entering into this commitment blindly. Siguro, paano nga bang mechanics ng discernment? Ang ano kasi dyan, we are discerning for something what will happen for the rest of our life. Kaya napakahalaga really to discern very seriously. You will little by little let go of your control and allow God to take control so that later on you will have less regrets in your life. Yung pagpasok ko ng seminaryo, that peace accompanied me through formation. Ang formation kasi, hindi lang naman siya basta mag-aaral. Ang formation, halo kayo yung kaloob-looban mo. Formation really is not just the formation of the mind. It is formation of the heart, formation of the whole person. Kaya ang hahalukayin, kakalamayin yung buong katauhan mo. At talagang parang you'll have to hang on to prayer in all those things. It is such an elemental component or constitutive element of our life na dapat lahat tayo nagdadasal. Pero after nun, ako'y dinala sa Pangarap Village sa may Caloocan. At ako'y naging parish priest doon sa Holy Spirit Parish. Tapos ang 8 buwan, ginawa kong formator sa seminaryo. So almost my whole priestly life, hanggang nung naging obispo ko, seminaryo lang talaga ako. So for 17 years, seminaryo ako. Pagkatapos ng pagdaanan lahat yon, ako'y naging formator for 17 years, pinatawag ako ng nuncio. So ang nagpatawag sa akin, yung first secretary, si Father Arnulfo Catalan. At sabi ko, baka dahil meron ako mga requirements na hindi nabigay, mga sulat na hindi nasagutan. Kaya nung kinausap ako, di pumasok ako sa opisina ng sa nuncio, sa nunciatur. Tapos may dala siyang folder. Tapos sabi ko, iba na to. Hindi ito yung hindi ako pinatatawag nito para doon sa mga sulat na hindi ko sinagot. So, inunahan ko na. Sabi ko, alam niyo, Father, Father, the Cardinal has already accepted my application for a sabbatical. And I really need this because for the 19 years of priesthood, it has always been administrative work. So, this sabbatical will really round off my own experience as a priest. Mahirap yung puro administrative work. I really don't feel my priesthood anymore. Tapos, sabi sa akin ni Father Arnie Catalan, you're done? Yes, Father. Tapos binuksan niya yung folder. Pope Francis appoints you bishop. Parang wala na akong narinig nun. Talagang na ako nun. Parang tinatanong ko, totoo ba itong naririnig ko?
sinasabi sa akin ni Father Arnie Catalan, sinasabi niya sa akin na, you need to be an example to your seminarian how to say yes to God. Sabi ko, sa isip-isip ko lang, dialogue ko yan sa mga seminarista. Hindi, alam ko yan. Tapos sasabihin niya na, parang you'll have to live your exemplary life. Parang by following and parang discerning the will of God. Sabi ko, linya ko rin yan. Alam ko yan. Sinasabi ko sa seminarista ko. Kaya sabi ko sa kanya, how much time will you give me to pray about it? Alat, sige pa rin siya. Sabi pa rin siya na sabi. Hindi na ako nakikinig. Sabi ko, how much time? 3 days. So, binigyan niya ako ng 3 days. So, after 3 days, I will go back to him with a letter in the affirmative or negative. Parehong letter addressed to Pope Francis. So, sabi ko, parang ang hirap isipin, can I really say no to Pope Francis? Pero sa isang banda din nga, sabi ko, I have to pray about it. Ang sabi niya sa akin, you can approach one person to talk about this, to consult this. Normally, ang nangyayari doon, ang kinukonsulta mo yung bishop. Kaso nung time na yun, wala si Cardinal Tagle. So, ang next na in-approach ko, si Father Bong de Sena. Bakit siya yung in-approach ko? Kasi siya, nung time na yun, siya yung acting rector ng seminary. Bakit yung acting rector ang in-approach ko? Kasi, if I say yes to being a bishop, it means that he is not the acting rector anymore. He will be the rector. So, sasabihin niya sa akin, no, huwag mo tanggapin yan kasi siya yung magiging rector. Pero sabi niya sa akin, alam niyo sabi niya sa akin, go, 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 GGG, go, go, go. So sabi ko, mali yata ako na nakausap. Kaya sabi ko, there are so many reasons for me to say no. And I only have one reason to say yes. Because you called me. So I said yes. At yun, in-announce June 6. Si Bishop Tobias dito, I think he was given advance notice. So tinipon niya lahat ng mga pare para sabihin na the Vatican has accepted my resignation and we have a new bishop and his name is Father Roberto Ga. Pero yun nga, kaya sabi ko, I think you need to teach me how to become a bishop. Kaya para sa akin, parang makikita natin kung paanong ganong kahalaga ang panalangin sa bishop, sa pare, at para sa lahat ng nananampalataya. When the bishop leads in the path of prayer and everybody else abides by that path, parang you know it will be good not only for the priest but for the people of God. It's not just prayer that we need to do kasi ang end goal ng prayer is discernment. To know where God is leading us, for us to know the will of God. Kaya importante, napaka-importante, yung unang phrase ng ating the Lord's Prayer. Nandun yung affinity, nandun yung closest natin sa Diyos. And there is that kind of trust in God. Yung pagtitiwala sa Diyos. Na kung saan, bunga ng pagtitiwala sa Diyos, nakasandal tayo sa isang napakabuti at mapagkalingang Ama. Kung buo at panatag ang loob mo sa Diyos, sa Kanyang pagmamahal, at buo yung pagtitiwala mo sa Kanya, may pagtanggap ka sa sarili mo, pero may pagtanggap ka rin sa pagbabagong pwedeng maidulot ng pagmamahal ng Diyos para sa iyo. And I think that is the call for all of us to experience the closeness, the proximity, the intimacy of God so that we can truly trust Him and that we can trust His every word so that in prayer, in the end, we say, Your will be done. God bless you po.